Hello mga maring and mga manang. So, manguli na ta. Uwian na guys from work. Kita mo naman ang ating fislak. Napaka-hard cardiovascular na niyan. Pero laban lang talaga guys, no? Kasi ganyan naman talaga ang buhay. So, for today's video, saba, medyo maingay kasi nasa highway tayo, no? Pero alam nyo guys, one of the realizations of being an OFW or in abroad, number one is siguro yung sakripisyo na ginagawa mo para sa family mo. Kasi hindi basta-basta eh. Kaya nga tinawag na bagong bayani, di ba? Kasi handang isakripisyo kahit malayo sa pamilya para lang talaga makaahon sa kahirapan. Alam mo yun, yung iniwan mo yung lahat para lang, hindi para sa sarili mo, kundi para din naman sa pamilya mo. Like, iniwan yung dating trabaho, iniwan yung pamilya, yung anak, yung magulang, at yung lahat. Kasi nga, it's a gamble, no? It's a gamble of life. Ganyan talaga ang buhay eh. Kailangan mong makipagsapalaran. Kasi kung mananatili ka lang in your one space or one position, will not move forward. Sabi ko nga sa sarili ko, kaya pala yung ibang mga OFW, mas pinili nilang mag-abroad kaysa sa umuwi ng nakatunganga at wala namang makain yung pamilya. Kaya, kumbaga, it's really a selfless sacrifice. Kumbaga, hindi lang yung sarili na kung iniisip nila, kundi para sa pamilya nila. Kasi alam nila na kung dito sila sa ibang bansa, may maipapadala sila at may papakain sila sa pamilya nila. Unless kung nasa Pinas sila, hindi din kaya. Kung kaya man na makakain, pero yung mga pangarap may mga pangarap pa yung pamilya na gusto nilang maabot more than the food that they can bring into the table. I respect naman, kasi iba-iba naman talaga ng prinsipyo ang bawat tao at ang bawat magulang. May iba naman na bahala na wala tayong makain, basta't buo lang at magkasama ang pamilya natin. At may iba naman talaga na hindi nila ma-attain or hindi nila ma-take na makita yung kanilang mga anak na walang-wala at ganito-ganyan lang na maaabot. Kaya nga yung ibang mga kasamahan namin or mga kababayan natin ng mga OFW, kung ano-ano na lang yung naiisip para lang talaga mawala or mapawi yung lungkot at yung miss na nararamdaman nila. Kaya naman once and for all, may salute sa mga kapwa ko na ngayon na OFW. Kasi hindi mo maiintindihan, hindi mo ma-relate yung ilang sako ng kalungkutan, yung loneliness and homesickness kung hindi mo mararana. Depende din kasi yan sa opportunity eh. Kung yung iba naman wala namang opportunity para makapunta ng ibang bansa, edi wala talagang choice kundi manatili. Pero yung iba naman na talagang gustong-gusto at may drive na makipagsapalaran sa ibang bansa, marami namang opportunities din na bukas naman dyan. Ngayon lang nga din, we respect naman yung ibang mga prinsipyo ng mga tao na minsan din ay gusto na lang nilang manatili at minsan din ay ginigive up na lang nila yung mga pangarap para din naman sa ikabubuti. At iba-iba naman talaga tayo ng mga prinsipyo. Like, hello, diba? Sino ba naman yung gustong magtrabaho ng malayo kung meron ka lang talaga namang pera at kung marami ka naman lang talagang pera at mayaman ka lang talaga? Why work abroad? Siyempre, mag-ano ka na lang ng business, sarili mong business, no? Tsaka pumunta ka ng abroad, magdala-gala, pasyal ka lang. Kaya hindi naman talaga ganun ang buhay. Minsan unfair ang buhay eh. Hindi lahat tayo biniyayaan ng kayamanan. Minsan tayo ay parang talagang ano lang. Kasi ang buhay parang Pasko lang yan eh. Minsan darating yung magagandang mga regalo, minsan din wala. Parang Pasko lang, may napakasayang panahon at minsan balik na naman sa ordinaryong panahon. It's okay, baby,